Isang mapagpalang araw, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga giliw nating tumatangkilik sa ating daily devotional. Ako po ay nasa Hong Kong, China sa ating pong broadcast ngayon. Kumusta po kayo? Ako po ay nanalangin na naging maayos po ang inyong pagpapahinga, inyong pagtulog. At alam ko excited na tayong lahat sa salita ng Diyos na ating tatanggapin. Pero yung iba, syempre hindi pa po natutulog dahil ibang oras naman sa kanila. Salamat po sa libu-libong sumusubaybay sa ating daily devotional. Alam ko po na naging pagpapala po ito sa inyong lahat. Kaya kung nais nating dumami pa po ang makaranas ng parehong pagpapala na tinatanggap natin, ay pindutin na agad natin yung share button sa ating Facebook. At nang sa gayon, kung paano kayo nakakatanggap ng pagpapala, matanggap din yan ang inyong mga kaklase, kaibigan, kaopisina, katrabaho, mga kamag-anak, at mismo yung pamilya natin. At kung meron po kayong mga nakakaligtaan na mga episodes natin, ang lahat po, simula po nung March 15 ay na nagsimula po yung lockdown sa Metro Manila, ay pinanganak po itong daily devotional natin at yung Hope Hour na din, ay nasa YouTube po lahat. Ang ating YouTube address ay JLG Space TV. At kapag nakapasok po kayo doon, madali nyo ma-recognize yung atin kasi meron siyang logo ng Jesus the Living Gospel. Then, huwag kalilimutan, mag-subscribe na din. At meron pa kayong makikitang bell symbol, pindutin nyo na rin po yun para lahat po ng mga susunod na mga topics na may upload ng mga videos ay ma-notify po kayo. Para tuloy-tuloy po ang espiritual na pagpapala. Purihin ang Diyos. Bago ko po i-present ang kanyang salita ngayon, inaanyayahan ko pong ang bawat isa ay samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, isa na naman pong araw ng pagpapala, isa na naman pong araw ng biyaya para sa inyong mga anak. Bigyan mo kami ng bukas na kalangitan. Bigyan mo kami ng biyayang espiritual. Hinihingi namin ang kaunawaan sa mga salita mo. Umaasa kami na ang biyaya ng pagpapagaling sa sino mang may sakit karamdaman ngayon ay makaranas po ng kagalingan. Hinihiling ko po ng sino mang mga nanghihina ay magkaroon ng panibagong kalakasan. Ang sino mang may pangangailangan, ang inyo pong probisyon ay aming maranasan. Aming makamtan, Panginoon. At sino mang nalilito ay ang patuloy mong pagpapatnubay sa amin ay maranasan namin. Salamat po. Gamitin mo uli ang iyong lingkod na maging pagpapala sa aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa lahat ng libo-libo na sumusubaybay sa atin, ito po ang ating topic sa araw na ito. Ngayon po ay Thursday at ang date natin ay October 22, 2020 sa aming time zone po yan sa Hong Kong. Ito po ang aking topic, Fear Not. Napakalaking mga words, napakalaking mga letra po ang aking nilagay. Fear not. Kasi yan po ang utos. Ito po yung utos. Hindi sinabing, please fear not. O please do not fear. Ito po ay diretsyong inuutusan tayo. Naalala niyo ho kahapon yung ating devotional. Nabanggit na rin po ang mga fear not doon no? 5 beses. Simula po kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay Joshua. 5 po
ang mga characters, Bible characters kahapon na sinabihan ng Diyos ng huwag kang matakot. Fear not. Actually po, ang mga salitang fear not and do not be afraid ay 365 times na nag-appear sa Bible. Nakasulat po ang fear not sa do not be afraid 365 times. So parang pwede nating sabihin na meron tayong isang do not be afraid o isang fear not sa bawat araw ng isang taon. Di po ba? So yan po ang utos sa atin, huwag tayong matakot. Ano nga ba ang ating kinatatakutan ngayon? Napaka-unpredictable po ang ating panahon. Ang daming mga bagay na kung magbabasa tayo nga po ng dyaryo, manonood sa TV, manonood sa iba't ibang mga updates sa Facebook, sa YouTube, sa social media, ay napakarami pong mga sitwasyon na unpredictable sa panahon ito, lalo na po itong hindi pa matapos-tapos na problema sa global pandemic ng COVID-19. Pero ano po bang utos ng Diyos? Di ba? Fear not, do not be afraid. Kaya ngayon po ay ating basahin ang ating pong key passage sa ating pag-aaral. Ito po ay hangos sa Isaiah chapter 43 verses 1 to 3. Ito po ang sabi. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Blessed be the reading of the Word. Again, dito sa promise na ito ng Panginoon, ipinaunawa niya kay Israel, kay Jacob, na siya ang lumikha kay Israel o kay Jacob. Ako ang nag-form sa iyo, sabi niya. Kaya huwag kang matakot. Tinubos na kita, ako ang tutubos sa iyo. At tinawag kita sa pangalan, ikaw ay akin. Dumaan ka man sa tubig, sasamahan kita. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. At ang sabi niya, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Ang mga apoy na ito ay hindi ka kailanman makakaramdam ng init o sunog. No? For I am the Lord your God. Dahil ako ang iyong Panginoon at Diyos, ang nag-iisang banal sa Israel, na iyong tagapagligtas. Ano pa po ba ang kulang? Kung ganito pong klase, kung itong uri ng encouragement ang ating tatanggapin mula sa Diyos, wala na tayong rason para matakot pa. Kung dumadating man, sapagkat posible naman talagang dumating ang mga nakakatakot na mga sitwasyon. At kapag dumating ang mga sitwasyon na tayo natatakot, huwag nating kalilimutan na i-meditate ang mga sumusunod na mga verses na ating isa-isahin sa pag-aaral na ito. Ang Diyos sinabi niya kay Haring Jehoshaphat at ang bayan ng Israel habang sila ay patungo sa laban sa pagharap sa kanilang mga kaaway. Naalala po ninyo, mahaba-haba din po yung ating devotional na nakafocus tayo sa kwento ni King Jehoshaphat
sa 2 Chronicles chapter 20. At isa sa pinaka-popular o maaring familiar sa ating particular verse sa 2 Chronicles 20 ay yung nasa verse 17. Ito po ang sabi sa verse 17. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. 2 Chronicles 20:17. Ano po ang pangungusap ng Diyos kay Haring Jehoshaphat at ang buong bayan ng Israel sa kanilang pagharap sa kanilang kaaway, sa kanilang mga kalaban? Ang sabi niya, hindi nyo kailangang lumaban sa laban na ito. Parang sinasabing, laban ko to, hindi nyo laban. Ang sabi nga actually niya, manood lang kayo. Tumayo kayo at manood at makikita ng inyong mga mata ang pagliligtas ng Diyos sa inyo. May mga sitwasyon na kailangan nating lumaban, kailangan nating harapin ang ating mga kalaban, pero may mga times din naman na sasabihin ni Lord, ako na ang lalaban para sa inyo. So sa sitwasyong ito, sa very specific na example na ito, ay siya yung nagsabing, tumayo lang kayo, manood lang kayo, at makikita ninyo ang pagliligtas na gagawin ko sa inyo. Siya po ang humarap sa laban. So kahapon po na pag-usapan na natin, sinabi na rin itong mga word na fear not kay Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua. So idagdag na natin ang pang-anim, si King Jehoshaphat at ang children of Israel. Nung sabihin, tumayo lang kayo, manood lang kayo, relax lang kayo, at makikita ninyo, manunod kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Diyos sa inyo. At yung binasa natin kanina, Isaiah 43 verses 1 to 3, ang Diyos ay nangako sa Israel. Yung Isaiah 43 na binasa natin kanina. And I just want to read it again in this time in the King James Version. Kanina po kasi NIV. Ito ang sabi, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou pass through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. Even thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Isaiah 43 verses 1 to 3. Aside from dito sa ating pinag-usapan ngayon, sinabi niya King Jehoshaphat at ang bayang Israel, inulit niya ang Isaiah 43 ay encouragement niya uli sa bayang Israel. Naalala ko tuloy ang nung si Daniel ay nasa Babylon at humaharap sa maraming pagsubok dahil hindi niya kinompromise yung kanyang faith, kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. At ang sabi ng Diyos kay Daniel, sa Daniel 10:10, ito po, fear not, peace be unto thee, be strong, yea, be strong. Huwag kang matakot, kapayapaan ay sumaiyo. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Daniel, kapayapaan ay sumaiyo. Maging matatag ka. Oo, maging matatag ka. Huwag kang matakot. Aside from Daniel, itong mga katagang huwag matakot ay sinambit din ng Diyos kay Prophet Isaiah. Kay Prophet Isaiah, kung tignan ho natin sa Isaiah 35 verse 4. Isaiah 35 verse 4. God spoke through Isaiah at ang sabi niya, say to them,
that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. Purihin ang Panginoon. Fear not, for He will come and save you. Siya ay darating para iligtas tayo. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Ama, ay hindi natutulog. Siya ang Diyos na hindi inaantok, na kapag tumawag ka, baka hindi kanya marinig kasi inaantok siya o natutulog siya. Hindi po siya yon. Ang Diyos natin, sabi niya, tumawag ka lang. At sabi niya, He will come and save you. He will come and save you. So, yung mga nauna nating pinag-usapan, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, Jehoshaphat, the children of Israel, Daniel, Isaiah, lahat po ay nasa Old Testament book po yan. This time, tignan natin ang mga pangako ng Panginoon Jesus sa New Testament. Ano naman ang kanyang mga assurance, encouragement na binibigay sa kanyang mga disipulo. In Matthew 10:26, ano po? Jesus told His disciples concerning those who would persecute and try to kill them. Ito po ang encouragement ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo dahil sila po ay pinag-uusig at sila ay pinagpaplanuhang patayin, itong mga disipulo ng Panginoon. Simpleng-simple lamang po yung kanyang iniwan o ibinigay na pangungusap sa Matthew 10:26. Ang sabi niya, fear them not. Fear them not. Huwag ninyo silang katakutan. Sino yung sila? Yung mga umuusig sa mga disipulo at yung mga nagpaplanong patayin sila. Ang encouraging word ng ating Panginoon Jesus, fear them not. Huwag nyo silang katakutan. Huwag kayong matakot sa kanila. And the same chapter in verse 31, sinabi din ng Panginoon sa Matthew 10:31. Kasi 10:26 yung binasa natin kanina, 5 verses after Matthew 10:26, sinabi niya ang Matthew 10:31, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not then, ye are of more value than many sparrows. Kita ho ninyo assurance na yan. Kung pinapahalagan ko nga ang bilang ng buhok sa inyong ulo, huwag kayong matakot. Kahit ang mga sparrows na mura lang ang bili ay binibigyan ng halaga ng Panginoon. Di po ba kung babasahin niyo po ang Matthew chapter 10, yan po ang binibigkas ng Panginoon. Kung pinahalagan ko nga ang bilang na inyong buhok sa inyong ulo, huwag kang matakot. Ibig sabihin nun, kung may pagpapahalaga ako sa mga bagay na hindi mahalaga, ikaw pa kaya na mahalaga sa Kanya. Yan po ang ibig niya sabihin. Sa Matthew 10:31. Naalala ko rin po, ang Panginoon Jesus, nung sabihin kay Jairus, na yung kanyang anak na namatay, na magpapakita siya ng milagro, na bubuhayin niya itong namatay na anak. Ano po ang sabi ng Panginoon kay Jairus sa Luke chapter 8 verse 50? Fear not, believe only, and she shall be made whole. Pangako po ng Panginoon, huwag kang matakot, maniwala ka lang, at pagagalingin ko siya. She
shall be made whole. At muli siyang gagaling. Yan po ang mga bagay na dapat wag natin makalimutan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen? In Luke 12 verse 32, sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, sa Luke 12:32, ito po ang kanyang wika sa kanila, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Huwag kayong matakot, aking mga anak, sabi niya. Ang Ama ay ibibigay niya ang kingdom, ang kaharian sa inyo. Kumbaga tayo ay magmamana sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, little flock. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. At ang last na example natin ay God spoke through an angel to the Apostle Paul as his ship was ready to sink in a great storm. Kinausap ng Diyos, ng Panginoon Jesus, si Apostol Pablo sa pamagitan ng anghel noong ang kanyang barkong sinasakyan ay malapit ng lumubog dahil sa isang matinding storm sa kanilang paglalayag. Sa Acts 27:24, ito po ang sabi ng Panginoon through an angel, "Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar. And lo, God hath given thee all them that sail with thee." So malapit na pong lumubog yung barko, pero sabi ng angel na pinadala ng Diyos, huwag kang matakot. Dahil kalooban ng Diyos, nahaharap ka kay Caesar. Kaya ililigtas ka niya, kasama na ang lahat ng mga kasama mong pasahero sa paglalayag na ito. So kahit na malapit ng lumubog, hindi na mafulfill yung pagharap ni Pablo kay Caesar kung sa kanilang paglalakbay sa dagat ay lumubog at namatay si Apostle Paul. Paano pa mafulfill yung destiny ni Apostle Paul kung na-shortcut yung kanyang ministry, napaikli dahil lumubog yung kanyang barko na sinasakyan. At lahat ng mga fear not na ito, mga minamahal, and God is saying to you, fear not. So, naririnig ko itong salita na ito. Pangungusap sa akin, pangungusap sa inyo. Parehong salita na nagsasabing, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Amen? Fear not, for the Lord your God is with you. Dahil ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon at Diyos ay sumasayo. Ano man po ang unpredictability ng mga mangyayari at mga nangyayari ngayon sa ating panahon, isa lang ang magbibigay ng assurance sa atin, ang assurance ng pangako ng Diyos na nagsasabing, huwag kang matakot. Fear not. Amen? Purihin ang Diyos. So bago ho tayo magtapos, nais kong ibigay ang ating declaration na ginagawa araw-araw. Sabihin natin, I will not fear because God said I should not. Amen. One more time. I will not fear because God said I should not. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Yan po ang ating topic ngayon. Huwag ka matakot. Fear not. Do not be afraid. Amen.
Mamayang 1:00 po ng hapon, babalik po ang inyong lingkod kasama po si Pastora Julie sa ating Hope Hour. At dahil Huwebes ngayon, may midweek service, online midweek service mamayang 7:00 ng gabi. At yung ating Bible study po sa 500 na mga bina-Bible study ko po every Thursday 10 p.m. Kita-kita po tayo. Thursday po, loaded po ang araw na ito. Pero ang outer man ay nanghihina, pero ang inner man is getting stronger and stronger day by day. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Lord God in heaven, akin pong inihahayag ang biyaya ng Diyos na sumaamin lahat, maranasan namin ang inyo pong presensya lagi na mag-a-assure sa amin na hindi kami dapat matakot anuman po ang mga dumarating sa buhay namin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Again, God bless us all and Shalom!